Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Belmar. Lumaki ako noon sa isang mahirap na pamilya sa Maynila. Dahil sa kahirapan, high school lamang ang natapos ko. At sa edad kong 16 ay nagbanat na ako ng buto. Taong 1985 ay nagtitinda ako ng dyaryo noon sa tapat ng simbahan ng Tondo sa Maynila nang makilala ko si Cristel. Na nooy isang kolehiyala na nag-aaral noon sa isang sikat na pribadong universidad sa Maynila. Papa Dudut, aksidente ang pagkikita namin noon. At hindi namin akalain na sa simpleng bungguan namin ay mauuwi sa pagkakaibigan dahil madalas kaming pagtagpuin ang tadhana. Nang mapasok ako bilang salesman sa isang mall ay nanligaw na ako kay Cristel. At hindi naglaon ay naging kami. Papa Dudut, ang pagsasama namin bilang magsyota ang isa sa mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Masaya kami ni Cristel sa aming relasyon at talagang mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay palagi kaming masaya at walang problema. Samantala isang araw ay inaya ko siyang kumain noon sa isang karinderya. Ayos naman kami habang kumakain at nagkwekwentuhan. Pero napansin ko sa kanya na tila nag-aalala siya sa isang bagay na hindi ko alam. Dahil doon ay inalam ko na sa kanya kung ano nga ba ang kanyang problema. Buntis ako, Belmar. Pagtatapat niya sa akin. Nabigla naman ako sa aking narinig, Papa Dudut. Talaga? Ilang linggo na? Tanong ko pa sa kanya. 6 weeks na. Noong last week ko lang nalaman noong nag-PT ako. Tugon niya sa akin. Natahimik lamang ako ng mga sandaling yon. Alam kong malaking problema ang pinasok ko at aaminin ko. Nang mga panahong yon ay hindi pa ako handang maging ama at umako ng responsibilidad. Belmar, pananagutan mo naman ako, hindi ba? Tanong niya sa akin. Oo naman, sagot ko sa kanya kahit pa nagdadalawang isip ako ng mga panahong yon. Nakalata naman si Cristel sa akin. Bakit ganyan ang sagot mo? Hindi convincing. Hindi pa ako handang maging tatay, pag-amin ko sa kanya. Mahal mo ba ako, Belmar? Seryosong tanong niya sa akin. Oo, mahal kita. Kung mahal mo pala ako hindi ka matatakot na maging ama nang dinadala ko. Magpakasal tayo, suhestyon niya sa akin. Hindi pa ako handang mag-asawa. Marami pa akong responsibilidad sa pamilya ko. Mali talaga. Sana hindi natin pinasok ito. Tila nagsisisi kong sagot sa kanya. Nalungkot naman si Cristel nang narinig niya yon mula sa akin. I'm sorry, Belmar. Mukhang naging pabigat pa yata ako sa iyo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ako nga dapat ang humingi ng tawad sa iyo kasi nadisgrasya kita. Alam na ba ito ng mga parents mo? Hindi ko pa na ipagtatapat sa mga magulang ko at kung malaman nila, tiyak na magagalit sila sa akin. Sagot niya sa akin. Huwag kang mag-alala, Cristel. Sabay nating haharapin ang problemang ito. Sabi ko na lamang sa kanya. Natatakot ako, Belmar. Ramdam ko noon ang takot ni Cristel sa magiging kahihinatnan ng buhay namin. Pero imbes na matakot ay nagdesisyon akong
magpakatatag na lamang. Huwag kang matakot, love. Hindi kita iiwan. At huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Pakakasalan kita sa tamang panahon. Ano, mahal ko, nabusog ka ba? Sabihin mo sa akin kung nagugutom ka pa. Ibibili pa kita ng gusto mong pagkain para maging malakas ang magiging anak natin, ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay inalo na sa ganon ay mabawasan kahit kaunti ang kanyang alalahanin. Papadudot, alam namin ni Cristel na isang malaking gulo ang pinasok namin. Oo, ng mga panahong yon ay inaamin ko na hindi pa ako handang maging tatay dahil napakarami ko pang responsibilidad sa pamilya ko. Pero dahil sa pinasok na namin yon ay hindi na ako umatras pa. Pinanindigan ko ang aking responsibilidad kay Cristel. Pero nauwi yon sa mas malalang gulo. Dahil tutol sa akin noon ang mga magulang ng aking girlfriend. Walang yaka, Cristel. Hindi kita pinalaking malandi. Ginawa ko na ang lahat ng klase ng pangaral para hindi ka lamang mapariwara. Kaso ano itong ginawa mo? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Nag-aapoy sa galit ang nanay ni Cristel nang malaman niyang buntis ang kanyang anak. Handa ko namang panagutan ang responsibilidad sa magiging anak namin ni Cristel. Pahayag ko naman. Ngunit malalakas na sampal at hampas mula sa kanyang ang aking natanggap. Hindi naman ako nanlaban. Pero si Cristel ay ginawa niya noon ang lahat para awatin ang kanyang ina. Ang kapal ng mukha mo, Belmar. Ano bang kaya mong ibigay sa anak ko, ha? Ano bang maipagmamalaki mo? Wala, sigaw niya sa akin. Handa ko naman pong panagutan ng anak ninyo, Aling Martha. Meron naman po akong maayos na trabaho, wika ko. Anong trabaho? Ipinagmamalaki mo na ba yung pagiging salesman? Magkano lang ba ang sinasweldo nun? Pangmamaliit niya sa akin. Pagkatapos ay bumaling naman siya sa kanyang anak. At ikaw, Cristel, kahit kailan black sheep ka talaga sa pamilya. Nanay, lumuluhod ako sa inyo ngayon. Sana'y mapatawad niyo ako. Mahal ko po si Belmar. Umiiyak na pakiusap ni Cristel sa kanyang ina. Ngayon, Cristel, sabihin mo sa akin, ano ang katiyakan mo na mabibigyan ka ng magandang buhay ng lalaking ito, ha? Kumpronta pa nito sa anak. Ginagawa ko naman po ang lahat para sa anak ninyo. Nagsusumikap naman po ako, sabi ko naman kay Aling Martha. Pero hindi sapat yon, Belmar. Sa palagay mo, aasenso ka sa pagiging sales crew mo? Hindi. Hoy, lalaki. Hindi ko pinalaki ang anak ko para ikaw lang ang makatuluyan. Tahasang sabi nito sa akin. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Belmar. Layan mo na ang anak ko. Utos pa niya. Hindi ko po magagawa yan. Mahal ko po ang anak ninyo. Giit ko naman. Pero isang malakas na sampal sa mukha ang aking natanggap mula sa kanya. Maling-mali ang relasyon ninyong dalawa. Ikaw, Belmar, hindi ikaw ang lalaki na nararapat sa anak ko. Ayaw ko sa iyo at kahit kailan ay hindi kita gugustuhin para sa anak ko. Sigaw pa niya sa akin habang dinuduro ako. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko kay Cristel. Diin ko, kaya lalong nagalit ang ina ni Cristel. At kinaladkad ako palabas. Wala akong nagawa noon nang pagtulungan ako ng mga kapatid ng girlfriend ko. Alam ko naman kung bakit ayaw sa akin ng mga magulang ni Cristel. Dahil sa mahirap lamang ako. Bukod sa sinira ko ang buhay ng kanilang anak. Kung sa bagay naiintindihan ko sila ngayon dahil nung mga panahong yon ay walang-wala ako. Anong kinabukasan ng maghihintay kay Cristel? At sa magiging anak namin kung wala akong maipakain sa kanila. Pero papadudot. Nang mga panahong yon ay hindi ko inisip yon. At sa halip ay pinaglaban ko pa ang pagmamahal ko kay Cristel. Samantala isang gabi ay muli kong dinalaw si Cristel sa kanilang bahay. Pero nakaharap ko ulit ang nanay niya. Sinabi niya sa akin na wala na si Cristel. Bumalik na sa kanilang probinsya at
gusto na raw makipaghiwalay ng girlfriend ko sa akin. Aling Martha, alam ko pong nariyan sa loob si Cristel. Hayaan niyo po kung makausap siya. Pakiusap ko sa matanda. Kung totoong gusto niya makipaghiwalay sa akin, sabihin niya sa akin ang harapan. Sinabi na ngang wala eh. Ngayon kapag nanggulo ka pa dyan, magtatawag ako ng pulis o ng barangay tanod na iiritang wika ni Aling Martha sa akin. Sana naman po ay hayaan niyo po akong patunayan sa inyo na karapat dapat ako sa anak ninyo. Pakiusap ko sa kanya. Sinabi ko sa aking sarili na hindi ako noon susuko sa pakikipaglaban para sa pag-iibigan namin ni Cristel. At ano naman ang gagawin mo? Aber, bakit nanalo ka na ba sa loto? Bakit may pera ka na ba? Sarkastiko nitong tanong sa akin. Aling Martha, mahal na mahal ko po si Cristel. Sabi ko na lamang sa kanya. Kaso ang problema hindi ka na mahal ni Cristel. Sumuko na siya sa'yo. Kaya nga pumunta na siya ng Romblon, giit ng ina ng girlfriend ko. Hindi po ako naniniwala. Mahal ako ni Cristel, ang sabi ko. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, umalis ka na. Utos niya sa akin. Samantala aalis na sana ako nang marinig ko ang boses ni Cristel sa loob. Tila humihingi ng tulong sa akin. Dahil doon ay kinumpronta ko na si Aling Martha. Akala ko po ba Aling Martha nasa Romblon ang anak ninyo? Kumpronta ko. Hindi ka pa ba aalis? Sigaw niya sa akin. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap ang anak ninyo. Giit ko. At sino ka naman para mag-demand sa akin ng ganyan? Kung ayaw ko siyang ipakausap sa'yo, may magagawa ka ba? Wika niya sa akin na parang naghahamon. Bakit po ba kayo ganyan sa amin? Gagawin ko kahit na anong gusto ko kasi anak ko naman yan. At saka ginagawa ko ito para din sa kanya. Bukas alis na kami papunta ng Romblon. Galit niyang sagot sa aking tanong. Ano bang hinihintay mo dyan? Lumayas ka na. Layas! Kung ayaw mong mabugbog ulit ng mga anak kong lalaki. Banta pa niya sa akin pagkatapos ay padabog niya akong pinagsarhan ng gate. Papadudot ng mga panahong yon ay hindi ako sumuko. Pinaglaban ko ang pagmamahal ko kay Cristel. Pero dahil noon sa pangungulit ko ay tuluyan na nilang nilayo si Cristel sa akin. Doon sobra akong nasaktan. Akala ko ay katapusan na ng buhay ko. Napabayaan ko noon ang sarili ko at may pagkakataong ninanais kong mamatay na lamang. Pinagpatuloy kong ginawang mundo si Cristel. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unti na ako nawala ng pag-asa na muli kong makikita at makakasama ang babaeng pinakamamahal ko. Papadudod sa pagkawala ni Cristel sa piling ko ay siyang pagbagsak ng pag-asa ko na muli ko siyang makakasama. Nawalan ako ng ganang mabuhay noon at wala akong ginawa kundi ang umiyak at maghinanakit sa mundo. Dahil hiniwalay niya sa akin ang babaeng mahal ko. Pero sa buhay ay darating din ang panahon na kailangan mong makamove on. Noong unay nahirapan akong makalimutan noon si Cristel pero dahil sa tulong ng mga taong malalapit sa akin at sa tulong na rin ng Panginoon ay unti-unti ako nakabangon sa pagkakalugmok sa kalungkutan. Papadudot isa sa paraan ng pag-move on ko ay ang pagtuto ko sa aking trabaho. Ibinuhos ko sa pagiging magaling na salesman ang sarili ko. Hindi naglaon ay binigyan ako ng opportunity ng tadhana at nagibang bansa ako. Napadpad ako ng Dubai kung saan ay naging tendero ako doon sa isang supermarket. Hindi naglaon dahil na rin sa sipag ko ay napromote ako bilang assistant manager hanggang sa naging manager ako. Doon ay nakaipon ako ng pera at nakabili ng bahay sa Pilipinas para sa mga magulang ko. Kinalaunan ay natupad ko na rin ang isa sa mga pangarap ko na maiahon sa kahirapan ng pamilya ko. Samantala sa Dubai ay nakilala ko si Margarita or Marga, isang domestic helper. Doon ay naging magkaibigan kami at dahil sa palagi kaming pinagtatagpo ng tadhana ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Kinalaunan ay nagpakasal kaming dalawa at lumipas ang ilang taon ay nabiyayaan kami ng 2 anak
sina Stephanie at Yvonne. Pero Papa Dudut, hindi lahat ay puro kasiyahan lamang. Nagkasakit ng breast cancer si Marga at doon ay napilitan kaming umuwi ng Pilipinas. Doon ay nagnegosyo na lamang ako at swerte namang umasenso. Pero sa pag-asenso ng negosyo ko, ay kapalit naman ang tuluyang panghihina ng aking asawa. Samantala dumating ang taong 1995 na mga panahong yon ay hindi ko ine-expect na muling magkakasalubong ang landas namin ng ex-girlfriend kong si Cristel. Unang beses kaming nagkausap noon sa telepono dahil nakita ko ang pangalan niya sa Yellow Pages. Pero hindi masyadong matagal ang aming pag-uusap. Dahil pagkaraan ng ilang minuto ay binaba na rin niya ang telepono dahil maraming ginagawa siya sa bahay. Belmar, kumusta ka na? Masayang bati ni Cristel sa akin ang aksidente naman kaming magkita sa isang grocery malapit lamang sa kanila. Eto, galing ako ng palengke, may binili lang ako ng mga pagkain para sa pamilya ko. Medyo pagod na nga ako pero gumaan ulit ang pakiramdam ko nang makita kita. Sagot ko sa kanya. Nakita ko namang nag-blush si Cristel. Sus, ikaw talaga Belmar, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Kahit na 10 taon na ang lumipas. Kumusta nga pala ang anak natin si Mar? Tanong ko sa kanya. Iniwan ko muna kina inay. Alam mo naman, paboritong-paborito ni inay si Mar Kamukha raw niya kasi. Natatawa ang tugon niya. Nakaramdam naman ako ng tuwa sa aking puso. Minsan, kung pwede, bisitahin ko naman sana ang anak natin. Hiling ko pa sa kanya. Pumayag naman ang aking ex. Oo naman, pwede mong bisitahin si Mar. Kumusta naman ang pag-aaral niya? Curious ko noong tanong tungkol sa aking anak dahil hindi ko yon naitanong sa kanya dati nung tumawag ako sa kanilang telepono. Matalino si Mar. Top 1 siya sa klase. Kaya nga si inay proud na proud sa anak natin. Ikaw, kumusta ka naman? Nabanggit mo sa akin na may asawa ka na kaso may sakit na cancer? Nalungkot naman ako. Eto, tatapatin na kita, hindi ako okay. Nag-aalala pa rin ako kay Marga. Kakakimo lang niya noong 1 linggo. Sagot ko sa kanya. Ganon ba? Kawawa naman pala ang asawa mo. Wika niya sa akin. Alam mo, palagi ako nagdarasal sa Diyos na sana'y maghimala siya at pagalingin na niya ang asawa ko. Alam mo Cristel, mahal na mahal ko ang asawa ko. Parang hindi ko kakayanin na mawala siya sa akin. Ang sabi ko pa kay Cristel. Huwag kang mag-alala Belmar, gagaling din yan si Marga. Tibayan mo lang ang loob mo. At saka naroon naman sa tabi mo yung 2 anak ninyo. Payo pa niya sa akin. Alam mo sina Stephanie at Yvonne, silang nagpapalakas sa akin. Palagi nilang kinakampante ang loob ko na gagaling din daw ang nanay nila. Alam mo kung pwede lang sanang akuin ko yung sakit ni Marga, baka matagal ko nang ginawa. Malungkot kong pahayag. Mahal na mahal mo talaga ang asawa mo. Ang swerte niya kasi may asawa siyang mapagmahal. Sabi niya na may panghihinayang. Ikaw Cristel, wala ka pa rin bang balak na mag-asawa? Curious na tanong ko sa kanya. Wala na sa isip ko ang mag-asawa pa. Magpapakatandang dalaga na lang siguro ako. At saka nariyan naman si Mar, kontento na ako sa buhay ko Belmar. Wika niya. Belmar, curious lang ako. Bakit ka tumigil sa pakikipaglaban mo? Para sa pagmamahalan natin. Maya-maya'y tanong niya sa akin. Nahirapan akong sumagot noong una pero kinalaunan ay nagkaroon na rin ako ng lakas para sabihin sa kanya ang totoo. Sa totoo lang hindi ko naman kagustuhan na tumigil. Pero maraming bagay ang dumating sa buhay ko na nagpa-realize sa akin na itigil na ang pakikipaglaban. Noong pumunta ako sa abroad, hindi ko naman ine-expect na makikilala ko doon si Marga at hindi ko rin akalain na kami pala ang magkakatuluyan. Siguro'y tadhana na rin ang may gusto nito. Nalungkot naman si Cristel sa aking binanggit. Siguro nga hindi tayo para sa isa't isa kaya ganon. Pagkatapos noon ay huminga na lamang siya ng malalim. Pagkatapos ay bigla siyang may naalala. Nga pala Belmar, hindi ko pala nasabi sa iyo si Mar pala kasama sa mga kabataang Pinoy na dadalo sa World Youth Day ni Pope John Paul II dito sa Maynila. Gusto mo sabahan natin si Mar? Tanong niya sa akin.
Sige ba, ikakarangal ko yun, Cristel. Pagpayag ko. Salamat, Belmar. Naku, tiyak na matutuwa si Mar kapag nalaman niyang sasama ka. Natutuwang sabi ni Cristel sa akin. Nakaramdam naman ako ng pananabik. Basta sa anak natin, handa kong gawin kahit na ano. Maging masaya lang siya. Papa Dudut, simula noon ay palagi na kaming nagkikita ni Cristel kasama ang anak namin na si Mar. May pagkakataon ay pinakikilala ko na siya kay Marga at maging sa mga anak kong dalawa. Si Mar naman ay nakasundo rin ng kapatid niyang babae. Sa pagkakataong yun ay labis noon ang pagpapasalamat ko sa Diyos. Pero Papa Dudut, nagpatuloy ang pagdating ng pagsubok sa buhay ko. Namatay din ang asawa ko dahil sa sakit. Ilang taon din ang lumipas bago ako nakamove on. At sa panahong yun ay si Cristel ang naging kasakasama ko. Ngunit lumipas pa ang maraming taon ay dumating ang isang pagkakataon na hindi ko pwedeng tanggihan. Naayos at naaprubahan ang mga migration papers ko ng 2 anak kong babae papunta sa Canada. At alam ko na ang ibig sabihin noon ay muli kaming magkakawalay ni Cristel. Parang kailan lang, no? 4 na taon na pala ang lumipas simula nang mamatay ang asawa ko sa sakit na cancer. Sabi niya sa akin, ano, may bala ka bang mag-asawa? Curious niyang tanong sa akin. Ewan, maybe. Tignan na lang natin pagdating ko sa Canada. Malungkot kong sagot sa kanya. Napatingin naman siya sa akin. Canada? Naaprubahan na yung petisyon ng kapatid ko sa akin. Kaya bago matapos ang 2004 ay lilipad na kami ng mga anak ko papunta sa Canada. Doon ko na pag-aaralin ng kolehiyo sina Stephanie at Yvonne. Tugon ko. Kitang-kita ko ang kalungkutan sa mga mata ni Cristel. Aalis ka na pala. Pero huwag kang mag-alala at patuloy pa rin akong makikipag-communicate sa inyo, lalo na kay Mar. Cristel, matagal ko na kasing gustong manirahan sa ibang bansa kaya hindi ko na palalagpasin pa ang pagkakataon. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Bagamat alam kong malungkot siya sa balitang hatid ko sa kanya ay nagpretend na lamang siyang masaya para sa akin. Naku, good luck sa inyo doon sa Canada. Basta wag na wag mong kakalimutang mag-email sa akin, ha? Oo, Cristel, hindi ako makakalimot. Pangako ko naman sa kanya. Belmar, alam mo ba? Nakausap ko si inay nung isang gabi. Pinagtapat niya sa akin na gusto niyang humingi ng sorry sa mga ginawa niya sa iyo dati. Nahihiya lang siyang kausapin ka kasi pakiramdam niya grabe ang nagawa niyang kasalanan sa iyo. Sana Belmar mapatawad mo si inay, ha? Kwento niya sa akin. Matagal ko nang pinatawad ang nanay mo. Sa totoo lang ngayon ko lang na-realize kung bakit ganon ka-protective ang isang ina sa kanyang anak. Bilang magulang, gusto lang niya na mapunta sa mabuting kamay ang anak niya. Nang mga panahong yun ay naiintindihan ko kung bakit ayaw sa akin ang nanay mo. Wala pa akong maipagmamalaki nun. And I admit, hindi pa kita kayang buhayin. Pero ngayon ay tama pala siya. Kaya nga mahigpit din ako sa mga anak kong babae pagdating sa pag-ibig. Wika ko naman. Belmar, kung sakaling bibigyan tayo ng second chance ng tadhana, tatanggapin mo pa ba? Curious niyang tanong sa akin. Siguro mahirap magsalita sa ngayon. Pinapaubaya ko na lang sa tadhana ang lahat. If there's a second chance, bakit hindi ko tatanggapin? Pero kung wala na, handa ko rin yung tanggapin. Yon ang huli kong sinabi sa kanya ng araw na yon. Papa Dudut, natuloy ako sa Canada kasama ang mga anak ko. Pero hindi ko naman tuluyang nakalimutan si Cristel dahil nauso na noon ang internet at social networking sites tulad ng Friendster, kaya naging madalas ang communication namin ni Cristel at ng anak ko. Papa Dudut, sa pagdaan ng panahon ay hindi ko na namalayan ito. May pagkakataon na nag-asawa rin ako ng isang Canadian pero hindi rin nagtagal ang relasyon namin. At nauwi rin kami sa divorce. Hindi ko kasi maitanggi noon na mahal ko pa rin si Cristel. Ilang taon pa ang lumipas, taong 2015 ay inaya kong magpakasal si Cristel sa pamamagitan ng chat na siya naman niyang tinanggap. Kaya agad akong umuwi noon ng Pilipinas para muling mayakap ang babaeng pinakamamahal ko. Samantala nagpasya kaming sabihin na sa aming anak ang aming plano na pagpapakasal. Mar, may sasabihin pala kami sa iyo ng dad mo. Nako, tiyak na masusurpresa ka.
Nasasabik na wika ni Cristel sa aming anak. Talaga, ano po yun ma? Tanong niya sa amin. Sa puntong yon ay ako na ang sumagot. Mar, magpapakasal na kami ng mama mo. Talaga po? Wow, congratulations po sa inyo. Natutong wika ng aming anak. Well, matagal na naming pinagplanuhan ang magpakasal since matagal na rin naman kaming nagmamahalan. Dagdag ko pa. At naniniwala kami na this is the right time for us para lumagay na sa tahimik, ang sabi pa ni Cristel kay Mar. Alam mo anak, 30 years kaming naghintay para lang maikasal. Kami ng mama mo. Kaya nga excited na kami. Sabik na sabik ko namang wika papadudot. Ang saya naman sa wakas ay mabubuo na ang pamilya natin. Hindi maitago ni Mar ang labis na kasiyahan. Hindi ba anak, heto na yung matagal mo nang hinihiling? Ngayon ay matutupad na, wika pa ni Cristel. So ma dad, kailan kayo magpapakasal? Tanong ni Mar. Bago matapos ang taon, doon kami sa simbahan ng Tondo magpapakasal. Yun kasi ang simbahan kung saan una kami nagkita ng mama mo. Sagot ko naman sa kanya. Bumaling naman sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Belmar, heto na siguro ang isa sa mga pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Ako rin Cristel, pero mas sasaya tayo kapag tuluyan na tayong nabasbasan ng Diyos. Mahal na mahal kita. Sabi ko naman sa kanya. At yun nga papadudot pagkatapos noon ay agad na hinanda namin ang aming kasal. At nang sumapit ang November 2015 ay nagpakasal kaming dalawa sa isang simpleng kasalan sa simbahan ng Tondo. Kasama namin noon ang ilang malalapit na kaibigan, kamag-anak at ina ni Cristel na noon ay matandang-matanda na at syempre ang tatlong anak ko. Si Mar na isa namang doktor, si Stephanie na isang fashion designer at si Yvonne na isang architect na. Papadudot masayang masaya na kami ni Cristel dahil after 30 years simula na maghiwalay kami ay muli kaming pinagtagpo ng tadhana. This time, alam namin sa sarili namin na kami talaga ang tinadhana na magkasama hanggang sa kamatayan. Papadudot sa ngayon ay nasa Montreal, Canada na kami ni Cristel kasama ang anak kong si Stephanie at si Yvonne. Si Mar naman ay nariyan sa Pilipinas dahil sa kanyang propesyon bilang isang doktor. Pero madalas siyang dumadalaw sa Canada at habang narito ay isa sa mga pampalipas oras namin ang pakikinig sa Papadudot YouTube channel sa pamamagitan ng inyong YouTube kung saan ang asawa ni Mar na si Chloe ay isang subscriber ng iyong channel ay nakapakinig po kami. Siyang nagkumbinsi sa akin na sumulat sa inyo. Papadudot sana po ay magustuhan ninyo ang simpleng istorya ko ng buhay pag-ibig. Kung papala rin ay sana'y mapili niyong i-upload at ikakalugod namin yon ng aking asawa. Maraming salamat Papadudot, God bless and more power. Lubos na gumagalang, Belmar. Maraming salamat Belmar at kay Cristel sa pagbabahagi ng inyong kwento sa aming programa. Truly inspiring. Kayo talagang dalawa ang itinadhana para sa isa't isa. Biruin ninyo after 30 years ng puno ng pagsubok ay kayo rin pala ang magkakatuluyan sa huli. Iba talagang magplano ang tadhana at sigurado kami na sa loob ng 30 years ay solido ang pagmamahalan ninyong dalawa at kailanman ay hindi na matitibag. Sa mga ka-online nating nakikinig ngayon, maging inspirasyon sa atin ang kwento ni Belmar at Cristel. Palagi nating tandaan ang tunay na pagmamahal. Gaano man subukin ng tadhana ay hindi mababali o mawawasak bagkos ay lalo itong titibay at tatatag. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay
pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Pagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories.